Popstar Picoy Palabok Channel. So, matagal-tagal na din tong nakatambak sa aking table. Ang TC Helicon Perform VE. Vocal effects siya. At hindi ko pa siya nalalaro or nagagamit talaga kasi napapatigil ako gamitin dahil hindi ko pa alam kung paano mag-save ng settings. So, ngayon, aralin ko na talaga siya at titingnan ko kung ibebenta ko ba o ikikip. Maalikabok na nga eh. Oh. So, binili ko to thinking na magagamit ko siya for live. Kaso, nung nabuo ko na yung set ko for solo live performance, redundant na pala siya kasi yung mga loopers ko meron ng built-in na vocal effects. So, pag ginamit ko pa to, tapos i-dedirect ako pa dun sa looper, isa lang naman din yung gagamitin ko effects dito. Either hindi ko gagamitin yung vocal effects sa looper, dito na lang ako magagamit. Parang madami na akong bibitbitin. As much as possible, gusto ko compact lang yung set ko for solo live. Alam nyo, ang bobo ko pala. Kasi yung feature na hinahanap ko sa umpisa, kaya ako nagpo-procrastinate na hindi ko siya gamitin, ay yung mag-store ng settings. So, hindi ko siya muna ginagamit kasi sabi ko, nasasayangan ako na baka meron akong settings na magawa, hindi ko siya mas-store. So, hindi ko muna siya ginagamit. Pero, nakasulat pala dito kung paano mag-store. As in, nandito sa harap. Ayan o. Hold to store. Meow. Saka na-disappoint din ako nung nalaman ko na hindi pala pwede gumamit ng condenser mic dito. Dynamic mics lang ang pwede sa kanya. Ito yung difference ng dynamic at condenser. So, dynamic mic lang ang pwedeng gamitin sa kanya. Ang dynamic mic ko ay hindi ganun kagandang quality. Hindi ko malalaman yung quality ng effects kung pangit yung dynamic mic ko. So, hindi ko alam. I guess, so, baka pagtyagaan ko na lang siya muna or bibili ako ng bagong mic. Ewan ko, di ko alam. Tatanong ko muna yung wallet ko. Popstar.
ko siya naiisip gamitin for jamming purposes lang. Minsan kasi pag gusto ko isang gear lang yung ginagamit ko, nahihirapan ako ilapat yung vocals ko sa instrumentals. So, naisip ko, why not, bumili na lang ako ng vocal effects na hardware kasi mas madali sa akin aralin pag nahawakan ko. Compare sa post-editing or sa mixing ng vocals, onti lang yung knowledge ko about it. Saka, hindi ko pa siya natututukan. Pero recently, na-realize ko na parang mas makakatipid ako pag aralin ko na lang siya sa post-editing. At least, meron akong freedom na baguhin pa yung ibang little details ng effects. So, dito kasi, na-realize ko dito sa vocal effects na to, kayang-kaya naman siya sa post-editing. Pero hindi ko pa kaya, aralin ko pa siya. Pero yun na nga, basic siya, kumbaga sa mga marurunong talaga. Ang advantage lang talaga niya is madadala mo yung effects na yun sa live. So far, wala pa naman akong song na kailangan ng effects na ganon. At saka if ever kung meron man, kaya na siya ng looper ko. So baka nga ibenta ko na lang siya. Hindi ko pa alam kung anong path yung kukunin ko, kung ibebenta ko ba siya at saka bibili ng mic, or ikikip ko siya at bibili ng mic. Topsta. So, bibili ako ngayon ng 5-pin MIDI cable para magamit ko na yung sampler ng DC Helicon. Sinubukan ko naman na siya kung ano meron akong cable, kaso hindi siya gumagana ng maayos. Nakahiwalay yung tono niya at saka yung sample niya. Hindi siya naka-merge. Parang nakahiwalay yung tunog niya. So, ang hinala ko doon, yung cable na ginagamit ko, hindi siya quality. So, ngayon, bibili ako ngayon ng may brand. Araneta Center Tabao Station. Okay, so, nakabili na ako na MIDI cable. Isa lang yung binili ko. Kasi isa lang naman yung connection ng PC Helicon. Iisipan ko pa nga kung bibili pa ako ng isa pa niya kasi laging pair ang MIDI cables. Pero, ayun nga, napigilan ko naman yung sarili ko na dalawa bilhin. Kasi, pwede naman sa sunod na lang yun. Pero, sa ngayon, ito lang talaga yung kailangan ko. So, tingnan natin kung gagana ba. Kung hindi, yung mismo Perform VE na yung may problema. Sinubukan ko din siya i-update, kaso hindi siya nababasa ng computer. Hindi nagpapakita yung PC Helicon sa computer. Tapos parang sinearch ko sa cable daw yun. So, tinry ko, ang dami ko ng tinry na cable. Hindi pa rin siya nababasa. So, ito na lang yung last hope ko na sana gumana siya. Okay, tingnan natin. Okay, so kanina, akala ko hindi na naman siya gagana kasi same siya sa ibang cables na hiwalay pa rin yung tunog ng tono at saka ng sample. So, akala ko talaga hindi na siya gumagana. Pero, hindi ko alam na pipindutin mo lang pala yung set. Tapos, pipindut ka sa keyboard mo ng root note. At, ayun, gumagana na siya agad. So, ayun, gumastos pa ako sa cable na isang option, isang ano lang pala ang kailangan gawin. Isang pindot lang pala yung kailangan gawin. Ayaw ko na siya itry
sa mga luma kong cables kung gagana din. Pero yung good thing doon, hindi ko na kailangan i-update yung firmware at gumagana pala siya. So ayun, itatry ko na gumawa ng kanta through sampling. Tahan na, alam mo ba, wala namang mawawala. Sige lang, abante pa, wag matakot na madapa. Wag kang matakot na. Dito lang ako, kung kailangan mo ako. Dito sa tabi mo. Kung bukas ang hinihintay, mananatili tayong magkaakbay. Dadating din tayo sa gusto